Itong video na to ay para sa mga mag-aaral pa lang or bago pa lang na driver ng automatic. Hello mga paps, I'm Kuya Shane. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, press the subscribe button. Okay, yun. May nadaanan lang akong isang question na related sa isang automatic na common din na tinatanong ng mga new driver ng automatic or mag-aaral pa lang mag-drive ng automatic. At ito yung question ano po ba talaga ang tama? Neutral, then handbrake sa traffic. Hindi po ba makakasira at transmission? Sorry inano ko na lang, kinorek ko na lang pero yun yung question niya. Yan. Naku na wala. Pero hindi. Pero yun, yung pinaka question na is related sa neutral o pag neutral sa traffic light at yun nga, hindi ba daw makakasira yon sa ating transmission? Well, technically wala namang magiging problema yan. I-stay man natin yung paa natin sa brake habang nakadrive or mag-handbrake man tayo, then ilagay natin sa neutral. Walang magiging problema ang ating transmission. So yan na yung pinakasagot dyan. Kasi ganito, para sa akin personally, I set a rules. So kung alam ko yung traffic light is less than a minute lang naman, so I stay on drive, then apak lang ako sa preno. So ganun lang. Now, kung yung traffic light is more than a minute, like for example 120 seconds, dun ko na kino-considered na ilagay sa neutral and mag-handbrake ako. Ang pinaka-idea lang naman dito, para yung pa ako makapagpahinga. Kasi ito isang problema, pag masyadong matagal yung paa natin sa preno na naka-hold tayo, pwedeng dalawa yan pwedeng lumuwag yung apak natin sa preno at umabante yung ating sasakyan, or pwede namang masyado natin madiinan yung preno na baka magkaroon naman tayo ng problema sa ating brake system. So, ganun lang yung pinaka-rules natin, no? Kung more than a minute, okay, pwede naman, neutral and handbrake. Pag less than a minute, okay lang, i-stay natin sa drive and brake. Okay, so ito ano lang to, simpleng sabi nga nila, makakasira ba? Hindi naman. Pero para sa akin mas gumagaan kasi yung takbo ng ating makina pag tayo ay nagno-neutral then nag-handbrake, kesa i-stay natin yung paa natin sa preno then nakalagay tayo sa drive. So experiment nyo yan. So mapapansin ninyo, pag yung inyong sasakyan ay naka-drive, then naka-brake kayo, mas mabibrate yung makina. Maririnig nyo yan or mararamdaman ninyo yan. Now, pag nilagay ninyo sa neutral, then nag-handbrake kayo, mapapansin ninyo mas kalmado yung takbo ng makina. So, di ba? Sa idea, pag mas kalmado yung takbo ng makina, ibig sabihin mas magaan sa kanya kasi wala siyang load. So ganun yung pinaka-idea. Kaya yun yung isang dyan kaya para sa akin mas preferred ko talaga pag more than a minute para makapag maging kalmado rin yung takbo ng ating makina. Pero ang pinaka-importante dito, tayo as a driver. Kumbaga, pangalawa lang yung sasakyan tayo as a driver. Syempre, ayaw din naman natin yung mapagod. Kasi pag napagod yung paa natin, ang kaapak sa preno, hindi natin baka hindi natin maapakan na maayos yung preno, yung gas. So, pwede magkaroon ng possible na accident, 'di ba? Mabuti yung nakaka-relax din yung ating sasakyan. Ayun, may tayo, nagba-vlog. Hindi, pero yun yung related doon sa ating doon sa ating related doon sa neutral tsaka sa pag-handbrake. Okay? So, sa mga new driver diyan ng automatic yan, okay na okay yan. Pag-aralan ninyong mabuti. Kasi ito lang, idea lang to mga paps ang posibleng makasira, okay? Ang posibleng makasira sa ating transmission ay yung example, umaabante pa yung sasakyan, bigla mong ni-reverse. Or umaatras pa yung sasakyan, bigla mong dinrive. Yan.
gagarag ang transmission nyo yan. Or habang umuusog pa o umaabante o umaatras sa sasakyan, bigla mong pinasok yung park, ayan, mapuputol yung ano niyan, yung tinatawag nilang parking pole. Yun yung parang locking mechanism. Pag naputol yun at kung saan man mapunta yun, kahit mumurahin yung pyesa na yun, maliit lang yun na pyesa, pag yun kung saan yun napunta, napakamahal ng labor para buksan mo yun. Para nang mahanap mo yun. Ayun, ano. So, ganun yung kaya ingatan ninyo. Kasi talagang pinaka-common reason ng bakit nasisira ang transmission ay hindi properly maintained, tsaka hindi properly used. So, yun, kumbaga, kung gusto yung proteksyonan talaga yung transmission ninyo, sundin ninyo yung recommended na interval ng inyong kasa o ng inyong manufacturer. Nasa, naman yan, owner's manual. Basahin ninyo yun. Usually, sa mga common car, every 40,000 kilometers or 2 years, yan yung recommended na pagpapalit ng ATF man yan or CBT. O, yan. Basahin yung mabuti kung ano ba yung recommended na transmission oil sa automatic. Kasi bawat brand, iba-iba yung transmission fluid nilang ginagamit. Or iba-ibang model ng kotse, pwedeng iba-iba yung ginagamit nilang transmission fluid. Kaya nga ako, pinaka-suggestion ko dyan, kung sakali, sakasan na lang kayo bumili. Tapos, ang automatic transmission kasi meron siyang mga filter. So para at least kumbaga pa nag-change oil tayo, palitin tayo ng filter. Okay, then para mas magtagal yung ating transmission, normally kasi ang automatic transmission connected din yan sa ating coolant o sa ating radiator. So kailangan maganda rin yung maintenance natin sa ating cooling system. Then yun nga, yung proper use. Kumbaga yung wag nyo namang i-racing yan. Hindi naman pang racing siguro yung automatic ninyo. Kalma lang yung gamit. Okay? Then yung yung mga pag ship dahan-dahan lang as much as possible. Kumbaga full stop bago kayo magpalit ng cambio. Ganun yung pinaka-idea. Lalo na from park, reverse, neutral and drive. Kailangan kalmado yung or dapat naka full stop tayo. Then kung sakali man na kayo ay magdadrive ng automatic, pag-aralan nyo mabuti. Madaling mag-aral ng automatic. In just a few hours, few minutes, lalo na kung galing kayo sa manual, napakabilis yung matututo. Okay? Pero hindi dahil madaling mag-drive ng automatic, madali na talaga siya. Kasi malaki naman yung responsibility ninyo. Kasi magkamali kayo dyan, there's a tendency na posibleng magkaroon ng problema. Okay? Madaling mag-aral mag-drive ng automatic. Technically, madaling mag-aral. Lalo na sa mga galing sa manual. Napakadali lang yan. Ako personally, nung first time ko nakahawak ng automatic, siguro mga 20 minutes, 30 minutes, gamay ko nang mag-drive ng automatic. From manual na wala akong experience sa pagdadrive ng automatic. Ganun lang kabilis. Pero yung syempre yung magdadrive ng new driver talaga, maybe may siguro, may tagal. Pero ang maganda kasi sa automatic, di siya namamatay . Kasi sa manual, pag mali cambio mo, mali apak mo mali yung release mo ng clutch, mamamatay yung yung sasakyan mo . Pero sa matic walang ganun . So talagang makakapag-focus ka sa pagdadrive. So yun mga paps, sana nakakuha kayo ng konting idea with regards to automatic. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.